So I just finished my school registration. I just left the school. Well, actually, I'm still here at the school, at the parking area. I just finished my school registration today and already paid my tuition. Yes, oh my god, this is so much and I'm already having my panic attack. And my schedule, of course. I have my schedule in here. It is 2 semester. Where's the schedule? Oh my goodness. I am so nervous already because looking at this, here is my first semester is Pharmaceutical Mathematics 1. Oh my goodness, I'm scared. Just Lord, help me. And then the second one is Pharmacy Drug Therapy Treatment. Oh my God, Lord, I am so nervous as I don't know what to do. My God. Hopefully I get through this. Oh my God. And then after all the submission, okay, I submit all the paperwork, 'di ba? Ang dami nun, nasa halos 8 yata. And then there's more in here. Drug screening, okay? And then background check. And then I have to buy my scrubs. That's easy, I can do that. But oh my God. Whew. And then the class gonna be is the other building behind me on the left. Yes, the building that I submit all the paperwork was on the right. Yes, oh my God. And I have to do this today, he said, so that way I still have time because I'm gonna be like running out of time, so I have to do this right away. So as soon as I get home, I'm gonna do this background check and then this drug test. Oh my God, I thought that's enough, but no. Oh, okay. It showed here that, okay, 7 yung ipinasa kong requirements sa mga papel para sa registration. Pero, kulang pa yun. Meron pa ang kailangan. Halos yung total ng mga requirements is nasa 16. Wait, hindi lang 16. Yeah, it is 16, 15, 16, 24 requirements. My God, grabing dami. Tapos, oh my God. Okay, I'm gonna do this. And then, I have to, how do you call that? Create the account for the drug screening information para malaman ko kung saan ako kukuha ng drug screening. At ang dami na kukunin sa akin. You will need to have a 10-panel drug screen that must include the following. Oh my God, that's a lot. Huh? Amphetamines, barbiturates, cocaine, methadone, penicillin, methamphetamines, benzodiazepines, ecstasy, opiates, marijuana. Yan yung mga kukunin sa aking mga drug test. Oh my God, Lord, help me. Diyos ko. Oh my God, Lord, totoo na ito, Diyos ko. Ang problema ko na lang talaga is makaya ba ng isip at katawan ko itong pag-aaral. Oh my God. Tapos, yung schedule pa is biglang nagkaroon ng day. Akala ko ba night class? Sabi ko, di ba nag-sign up ako for night class? Bakit ito ay Anong tawag dito? Bakit ito ay naging daytime? Gawin ko siguro ng gabi. Paglabas ko sa school, ganun lang gagawin ko. Diyos ko, Lord, oh my God, help me. Sana makaya ko ito dahil bayad na ako, no? Hindi ko na ito mababawi. Well, walang nakalagay na pwedeng bawiin pag ikaw ay nagbayad na. I'm not sure. Anyways, sana po Lord, tulungan niyo po ako. Bigyan niyo ako ng katalinuhan na magawa ko itong lahat ng ito. Okay, uwi na ako at saka ko nabibilhin yung scrub. Pagkagawa ko nitong background check at saka yung para sa, anong tawag dito? Sa drug screening test. Dahil kailangan ko yung gawin ngayon dahil ngayon ang day off ko 2 days. Mahirap gawin yan ang hindi ko to day off para makaabot ako sa pasukan. Kasi malapit na yung pasukan. Next month na. Alright, so talagang paubos na yung mga araw. Okay, I'm already done with my drug test today. Madali lang siya. Ihi lang ang kinuha sa akin. Yung pala sa ihi lamang is makikita na yung kung gumagamit ako ng drugs. Kung gaano karami yung drugs na ginagamit ko. Kasi 10 siya yung nakalista na malalaman doon kung ako ay gumagamit noong 10 yun ng mga pinagbabawal na gamot or ng mga addicted na gamot. Yun. Or mga kung ano man. Basta yung mga drugs. Yun. Pinaihi lamang ako dun sa banyo. Syempre, saan ka pa ihi, diba? Tapos sabi, wag daw i-flush ang toilet.
Tapos, wala namang masyadong nakuhang ihi, pero buti na lang at umabot na isang boteng maliit. Yun, sapat na yun. And then, sabi niya, okay, tapos na. Tapos yung result is, ipapasa na lang nila dun sa school. Okay, ngayon ay pupunta naman ako sa Walmart para bumili ng scrubs dahil yun na lang kailangan kong gawin. This is it, natapos din. Akala ko is mahirap, pero madali lang pala dahil may mga instructions naman na gagawin. Kaya, walang kahirap-hirap, kumbaga, follow the instructions lang talaga, yun. Binigyan ako ng mga papel kung ano-ano yung mga instructions sa kailangan kong gawin at yun ang sinundan ko. And nagawa ko naman. And ngayon ay, natapos ko na yung background check at drug screening test. Yan. Tapos ay, bibili na lang ng scrubs. And then kasunod ay magsa-sign up na lang dun sa klase para sa online. Yes. At sa iba pang kailangang i-sign up. Yes. Sabi makakatanggap daw ako ng welcome letter today sa email ko. Alright. I gotta go to the Walmart now. Bye. Oh, and by the way, kanina pala, yung anak ko pumunta dun sa trabahong in-applyan niya noon. Kasi in-update niya pala yung trabahong yun. Yun yung trabaho na ini-refer sa akin ng manager ko. Sabi niya, oh, mayroon akong pamangkin na nagtatrabaho dun sa ganito ganyan. I-refer kita doon. So yun. Tapos, actually, yun ay in-applyan na niya isang buwan nang nakakaraan. Sabi sa kanya noon, nung in-interview siya is, tatawagan daw siya kung hire siya o hindi. Tapos, hindi na siya nakarinig ng tawag. So, ang ginawa niya, dahil nga stress na kami sa paghahanap ng trabaho, wala talaga makuha kung ano nang in-applyan niya. Ang ginawa niya, naisipan niya na tawagan ng balik yung company na yun. Tapos, nalaman niya, kahapon niya tinawagan sabi, pumunta ka dito kasi dito sa office, sabi niya gano'n nung nakausap niya. Kasi hindi pa naman tinuturn down yung iyong application, sabi gano'n. Kaya pumunta ka dito para malaman mo kung tanggap ka o hindi. Sabi ko, bakit gano'n? Hindi nila sinabi sa iyo na ikaw ay tanggap noon, tapos ngayon ay hindi pa pala, hindi pa pala decline. So, sabi ko, paano kung pumunta lang siya doon para malaman lamang ng panibagong heartbreak, parang ganun, or heartbroken na naman, para lang sabihin na, oh, hindi ka tanggap, bakit di na lang sabihin sa phone kung hindi siya tanggap o hindi? Ay, maigi naman, akala ko pa naman isusuko na kami. Ito na mga news ngayon, grabe, ang saya-saya namin. Okay, and mabuti naman at hindi na siya lilipat ng ibang area. Dito na siya muna sa aming area hanggang sa makaipon siya uli ng pera niya. Yun, may pera naman siya at kaya naman niyang mabuhay uli ng kanya, pero mas maganda kung stable siya, kumbaga. Actually, kahit nga hindi naman siya ganun ka-broke kung tutuusin Pero yun ang gusto namin, ang maging talagang stable siya, yun talagang hindi siya mag-aalala na umalis sa amin bahay at manirahan uli ng kanya ng wala pa rin trabaho at wala pa rin yung sapat na, yung para talagang stable na financial ba. Yun ang gusto namin mangyari sa kanya. Alright, uwi na ako para tapusin ang mga kailangan kong tapusin. Sana'y matapos ko ito ng maaga ngayong araw na ito para makahabol ako for next month. Alright, hanggang sa muli. Bye! No. Come here, congratulations. Come here. What? I just have to give him the social security copy and then the. Why don't you have it? I have them. I just have to give Oh, it you to didn't them. bring it? Oh, you have to come back there? Yeah, I have to come Okay, back then to go. it. Like, Then go, come back. but I think I'm getting closer. Yeah, Getting yeah, accepted. yeah. That's why they're asking your copy of it. Right. So I'm gonna go. What did they say? Okay, just let me know when you're done then. Okay. The copy of your He said he may move me to the desirable stack. Like he has like 3 stacks. Like he has the desirables here, the promising in the middle, and then the undesirables on the left. And then like I'm in the middle right now, but he'll move me to the the first one, the top one. Yeah. Okay, then go and send. That's all you need? The transcript and social security? Yeah. Okay, That'll go. be happen. I just have to. Go. He's helping.
Talaga. Ah, You're gonna ruin this. dog. See, I know, that's what I'm struggling with her earlier. Okay, you do that side.